Magandang araw mga bata! Narito muli si Teacher Malu para sa panibagong aralin. Ang pag-aaralan natin ngayon ay Musika 4, Quarter 4, Week 1. Ito ay patungkol sa tempong largo at presto. Pagkatapos ng aralin ito, ikaw ay inaasahang magagamit mo ang angkop ng musical terms upang maipakita ang pagkakaiba-iba ng tempo, largo, at presto. Ngayon, pakinggan po natin ang isang awitin. Magandang araw po, mahal naming guro. Kami ay bumabati at hanggang matuto. Sana ang pakikita maging kay-kaya. Mahal naming guro, magandang araw po. Magandang araw po, mahal naming guro. Kami ay bumabati at hanggang matuto. Sana ang pakikita maging kay-kaya. Mahal naming guro, magandang araw po. Kung kayo ang papipiliin, anong tugtugin ang gusto mong pakinggan? At bakit? Kung magpapatulog ka naman ng sanggol, anong awit ang iyong pipiliin? Kung nagmamadali ang tsuper, paano siya nagmamaneho? Tama, mabilis magmaneho ang tsuper. Kung matrapik ang daan, paano tumatakbo ang mga sasakyan? Ito ay mabagal, magaling. Paano natin maihahalin tulad ang takbo ng mga sasakyan sa musika? Ang mga awit o tugtugin ay kumikilos tulad ng mga pangyayari sa ating paligid. May mga pagkakataon na kailangan kumilos ng mabilis o mabagal. Kaugnay nito, ang musika ay dumadaloy sa mabilis at mabagal na paraan. Nakakita na ba kayo ng kalesa? Ang nasa larawan ay isang uri ng kalesa at ang kalesa ay isang sasakyang panlupa. Ayon sa kasaysayan, ito ay unang ipinakilala sa Pilipinas sa panahon ng ika-18 siglo ng mga Espanyol. Sa panahon na iyon, ang kalesa ay isa sa pinakamahal na sasakyan dahil tanging mayayaman at matataas na opisyal lamang ang kayang makasakay nito. Maaari, hindi ako pwede dyan. Sa kasalukuyan, ang kalesa ay isa sa pinakakikilala na sasakyan na dinarayo ng mga turistang bumibisita sa Pilipinas upang gamitin sa pamamasyal sa loob ng Walled City o Intramuros, Manila. Saan pa kaya natin makikita ang kalesa? Sa unang larawan, ito ay makikita sa Luneta o sa Rizal Park. Nakapunta na ba kayo sa Luneta o Rizal Park, mga bata? At ito ay makikita din natin sa Binyan City, sa Intramuros at sa Bigan. Kilala niyo ba si Levi Celerio? Okay, mga bata, pakikilala ko sila. Pakikilala ko siya sa inyo. Si Levi Celerio ay pinanganak noong April 13, 1910 sa Tondo, Manila. Siya ang tinaguriang National Artist for Music and Literature noong 1997. At mga bata, marami siyang naisulat ng mga awitin o na-compose ng mga awitin. Ito ay umabot sa 4,000 songs in his lifetime. Siya ngayon po ay patay na. At siya yung tinaguriang the only man who can play music using a mouth-blown leaf. Ang galing, no, mga bata? Ngayon, mga bata, pakinggan at awitin natin ang kalesa ni Levi Celerio.
Pakinggan niyo mabuti mga bata. Kalasay may pang-akit na taglay, maginhawa't di maalinsangan. Nakahahalina kung pagmasdan, kalesa ay pambayang sasakyan. Kabayo'y hindi natin problema, pulot at damo lang ay tama na. Matulin din sa kalsada, tumatakbong maginhawa, wala pa gasolina. Kalasay may pang-akit na taglay, maginhawa't di maalinsangan. Nakahahalina kung pagmasdan, kalesa ay pambayang sasakyan. Kabayo'y hindi natin problema, pulot at damo lang ay tama na. Matulin din sa kalsada, tumatakbong maginhawa, wala pa gasolina. Kalesa ay panghatid tuwina, nung panahon ni Maria Clara. Mga bayani nitong bayan, sa kalesay idinutuyan. Kalesay nakakaaliw, lalo na kung gumagabi, at kung kasama ko ang aking giliw, mangangalesan na kami. Kalesay may pang-akit na taglay, maginhawa't di maalinsangan. Nakahahalina kung pagmasdan, kalesa ay pambayang sasakyan. Kabayo'y hindi natin problema, pulot at damo lang ay tama na. Matulin din sa kalsada, tumatakbong maginhawa, wala pa gasolina. Matulin din sa kalsada, tumatakbong maginhawa, wala pang gasolina. Matulin din sa kalsada, tumatakbong maginhawa, wala pang gasolina. Okay. Anong uri ng sasakyan ang kalesa? Tama, ito ay sasakyang panlupa. Magaling. Mabuti ba ang naidudulot sa kapaligiran ng paggamit ng kalesa? Opo. Bakit? Sapagkat ito ay hindi nakakapagdulot ng polusyon sa hangin at kaya hindi masisira agad ang ating ozone layer. Ano napansin niyo sa tempo ng awiting kalesa? Okay, nung una, ito ay mabilis. Pero nung nasa kalagitnaan na, ito ay bumagal. At pagkatapos, sa pinakahuli, biglang bumilis ng mabilis. Pabilis ng pabilis, di ba? Kung kayo ay mabibigyan pa ng pagkakataong makagamit pa ng kalesa, nanaisin ba ninyo? Maaring hindi, maaring oo. Kaugnay ng mga bagay na ito, ang isang awitin o tugtugin ay may tiyak na kilos at may tiyak na galaw. Ito ang tinatawag nating tempo. Ang tempo ay maaaring mabilis at mabagal. Ang mabilis na tempo, mga bata, ay tinatawag na presto. Samantalang mabagal na tempo ay tinatawag na largo. Ang tempo ng awitin ay maaaring ilarawan sa pamamagitan ng iba't ibang kilos ng katawan. Ang kilos o galaw ay naaayon sa daloy ng awitin o tugtugin.
Meron ako ditong dalawang halimbawa ng awitin na may magkaibang tempo. Pag-aralan natin at pakinggan ninyong mabuti. Ang pamagat ng ating unang awitin ay ang Mga Alaga Kong Hayop at ang sumunod ay ang Lullaby and Good Night. Makinig kayong mabuti. Lumipad, lumipad ang ibon, ang ibon, ang ibon. Lumipad, lumipad ang ibon sa magandang bukal. Tumakbo, tumakbo ang pusa, ang pusa, ang pusa. Tumakbo, tumakbo ang pusa sa loob ng bahay. Ito ang Lullaby and Good Night. Lullaby and good night. Now the daytime is over. Time to slip up to your dreamland. I will keep you safe and warm. Lullaby and good night. There is nothing to fear. Lullaby and good night. When you wake, I'll be near. Ngayon, sagutin natin ang mga sumusunod na mga tanong. Number 1. Ano ang dalawang uri ng tempo? Magaling! Ito ay ang largo at presto. Pangalawang katanungan. Ibigay ang pagkakaiba ng dalawang uri ng tempo. Pag sinabi nating tempong largo, ito ay mabagal na tempo. Pag sinabi naman nating presto, ito ay mabilis na tempo. Sa pangatlong katanungan, sa dalawang awitin na inyong napakinggan, ano ang nababagay sa presto o mabilis na tempo? Ito ay ang unang awitin na ang pamagat ay Mga Alaga Kong Hayop. At sa panghuling katanungan, ano naman ang tempo ng Lullaby and Good Night? Ito ay tempong largo o tempong mabagal. Magaling mga bata. Pakinggan ninyo ang mga sumusunod na awit at tukuyin ang tempo sa pamamagitan mga bata ng paglalagay ng check sa tamang column. So kung ito ay nasa largo, lalagay nyo ng check sa column ng largo. Kung ito ay presto o mabilis, doon naman kayo maglalagay ng check. Naintindihan po ba? Magaling. Ngayon, pakinggan natin yung number 1. Ang pamagat ay Rockabye Baby. Okay. Sumunod naman ay ang pangalawang awitin na Leron Leron Sinta. Pakinggan maigi. Leron, leron sinta, buko ng papaya, dala-dala ng gusto, sisinda ng lupa, pagdating sa dulo, lahat ang sala, tapos kapalaran, humanap ng iba. Ngayon naman ay ang pangatlong awitin. Pakinggang maigi, mga bata. Ito ang Sit, Sirit, Sit. Pangatlong awit na yan. Alibang-bang sa naging sa labo, ang babae sa lansangan, kung kumiri parantan, sa garilyo sa pandakan,
upang bubugsita ng langit. Ngayon naman ay ating pakinggan ang pang-apat na awit sa Ugoy ng Buyan. Sana'y di magmalim ang dating kong araw nang munti pang bata sa piling ninonay. Nais kong mahuli ang awit ng mahal, awit ng pag-ibig habang ako'y nasuluyan. At ang panghuli ay ang paru-paro. G. Alam nyo to, di ba mga bata? Sige, sabayan nyo ng pagsayaw at pag-awit. Okay. So ngayon, atin ang tingnan kung tama ang isinagot ninyo ha, kung saan nyo linagyan ng checks ang bawat awitin. Kung ito ba ay largo o kung ito ba ay presto. Tingnan natin ha. Okay. So yung number 1, Rockabye Baby, ito ay largo. Narinig nyo naman na ito na ang Rockabye Baby ay isang mabagal na awitin. Yung number 2 naman ay check sa presto dahil ito ay mabilis ang tempo. At number 3, sit, sirit, sit, ganun din, mabilis ang tempo. Sa number 4, sa Ugoy ng Duyan, naglagay tayo ng check doon sa largo sapagkat ito ay mabagal ang tempo. At sa panghuli, yung naging viral to, di ba po? Yung paro-paro. Hindi to yung paro-parong bukid yung paro-paro G. So, ito ay nasa column ng presto dahil ito ay mabilis na tempo. Ngayon may binigay akong pagsasanay muli. Sa pagsasanay na ito, tukuyin ko ang sumusunod na tugtugin ay presto o mabilis o kung ito ay largo o mabagal. Marami tayong mga awit na halimbawa para lalo nyong maintindihan ang tempong largo at presto. Number 1 is ang pipit. Ito ay isang classic Filipino folk song. Ito ba'y largo o presto? Sabayan nyo mga bata. Sa pipit sa sanga ng isang kahoy at nahagip ng bato ang pakpak ng munting ibon. Dahil sa sakit, di na makayapang lumipad at ang nangyari ay nahulog, ngunit parang taong bumigas. Mamang kay
So, sa palagay nyo, ano ang tempo ng ang pipit? Ito ay presto. Sumunod na awitin. Pakinggan natin yung tulog na baby. Ito ba'y largo o presto? Ano kaya ang tempo ng tulog na baby? Ito ay largo. Magaling mga bata. Ngayon, pakinggan natin ang pangatlong awitin, yung Paro-Parong Bukid. Hindi na ito yung Paro-Paro G, ha? Okay, pakinggan natin. Paro-parong bukid, nalilipad-lipad sa gitna ng daan. Papaga-pagaspas, isang bara ang tapis, isang dangkal ang manggas. Ang sayang deko na isang pyesa ang sayad. Okay. Sa palagay nyo, ano naman kaya ang tempo ng Paro-Parong Bukid? Magaling! Ito ay presto! Ngayon, puntahan naman natin yung panghuli na isang Cebuano folk song. Ito si Filimon. Si Filimon. Filimon pala. Okay. Sige, pakinggan natin maigi. Si Pelimon na masul sa kadagatan, nakakuha og isdang tambasakan. Gipaligya sa merkadong guba. Ang halin pulos kura, igo lang ipanubang. Okay. So, si Filimon ay isang largo o presto, mga bata. Ito ay presto. Pero hindi natin masyado naintindihan yung lingwahe dahil ito ay nasa isang Cebuano folk song. Ngayon naman ay magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Sa pangkatang gawain, may kanya-kanya akong inihanda na gawain, mga awitin na inyong papakinggan. At ito ay ang gagawin ninyong bawat pangkat ay mag-uusap sa GC ninyo, mga bata. So, doon kayo mag-uusap at doon yung pakikinggan ng awitin at kung ano ang tamang sagot sa bawat katanungan. Ang unang pangkat, ang awitin na Sit, Sirit, Sit, Alibangbang. Dito tutukuyin nyo ang tempo ng awit kung ito ay largo o presto. Yun yung sa pangkat 1. At sa pangkat 2, pakinggan ang awit at gumalaw ayon sa tempo ng saugoy ng buyan. At ang huling pangkat, aawitin ng masaya kung sama-sama habang sinasabayan ng pagpalakpak na naaayon sa tempo nito. Naintindihan ba mga bata? Okay, bibigyan ko kayo ng 2 minuto para ito ay sagutan.
Okay. So, maganda ang bawat grupo ng pag-present ng bawat ginawa ninyo. So, meron ako inahandang rubrics para sa gawain. Ang puntos 5 ay ibibigay ko sa maayos na din na naisagawa ang kilos, pananalita at pag-awit. Ngunit 3 puntos sa di masyadong naisagawa ang kilos, pag-awit at pananalita. Ngayon, 2 puntos sa wala o di naisagawa ang kilos, pananalita at pag-awit. Ngayon, uulitin natin at ako ay magbibigay ng mga katanungan kung talagang naintindihan ninyo ang patungkol sa tempong largo at presto. Ano ang 2 tempong tinalakay natin ngayon? Tama. Ito ay ang tempong largo at tempong presto. Ano nga ang mga bata ang tawag sa mabilis na tempo? Ito ay presto. Magaling. Ano naman ang tawag sa mabagal na tempo? Ito ay largo. Kung ikaw ay may pupuntahan, anong uri na sasakyan ang nais mo? Or nais mo? Sa kalesa ba? Tricycle? Jeep? O taxi? At bakit iyon ang inyong napili? Ngayon sa panghuli nating gawain, bibigyan ko kayo ng 5 katanungan. Handa na ba kayo mga bata? Magaling! Basahin nating mabuti ang sumusunod na mga katanungan. Pipiliin niyo ang letra ng tamang sagot at isusulat ito sa inyong sagutang papel. Number 1. Alin sa sumusunod na elemento ng musika ang naglalarawan ng galaw o kilos? A. Rhythm. B. Melody. C. Dynamics. D. Tempo. Pangalawang katanungan, alin sa sumusunod ang mabilis na tempo? A. Largo. B. Presto. C. Piano. D. Forte. At ang pangatlong katanungan, alin sa sumusunod ang mabagal na tempo? A. Piano. B. Largo. C. Forte. D. Presto. Pumunta tayo sa pang-4. Lahat ng awitin sa ibaba ay may tempong presto, maliban sa isa. Piliin ito. A. Bahay Kubo. B. Lupang Hinirang. C. Pilipinas Kung Mahal. D. Sit, Sirit, Sit. At sa number 5, pakinggan ang awiting sa ugoy ng duyan. Ano ang tempo nito? A.